Alam mo ba kung bakit kahit gaano ka pa kagwapo, matalino, o mayaman, pero parang laging may kulang sa tingin ng babaeng gusto mo? Alam mo ba kung bakit may mga lalaking simple lang ang hitsura pero mas gusto ng mga babae? Maraming lalaki ang akala nila ay tama ang ginagawa nila. Pero sa totoo lang, yung mga kilos na yan ang dahilan kung bakit sila nawawalan ng respeto sa mata ng babae. At ang masakit dito, hindi nila alam na sila mismo ang dahilan ng kanilang pagkatalo. Sa video na ito ipapakita ko sa iyo ang 7 maling gawain ng mga lalaki na nakakapagpababa ng kanilang halaga sa harap ng babae. At gamit ang mga aral ng Stoicism mula kay Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, matututo kang paano iwasan ang mga pagkakamaling ito. Kaya kung ayaw mong maging isa sa mga lalaking iniiwasan ng mga babae, manatili hanggang dulo ng video na ito. Una sa lahat, pag-usapan natin ang katotohanan na kinakatakutan ng karamihan sa mga lalaki. May mali sa kultura natin. Tinuruan tayo na para makuha ang babae, kailangan nating magpakumbaba ng sobra-sobra. Tinuruan tayo na kailangan nating magbigay ng lahat. Tinuruan tayo na kailangan nating maging nice guy palagi. Pero tingnan mo ang resulta. Yung mga lalaking sobrang bait, yung mga palaging sumusunod, yung mga walang sariling desisyon, sila yung mga naiiwanan. Sila yung mga naririnig na mabuting kaibigan ka lang. At dito pumapasok ang unang maling gawain, unang mali. Sobrang pagpapakita ng interes agad-agad. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Pagkakita pa lang sa babae, ibinubuhos na lahat ng atensyon. Sunod dito, sunod doon. Mensahe ng mensahe. Para bang wala nang ibang ginagawa sa buhay. Si Epictetus ay nagsabi, ang mga bagay na nasa kontrol natin ay ang ating mga opinyon, ambisyon at pagnanais. Ang mga bagay na wala sa kontrol natin ay ang katawan, ari-arian, reputasyon at posisyon. Ang babae ay hindi mo kontrolado. Ang kanyang damdamin ay hindi mo hawak. Pero ang iyong sariling dignidad at halaga, yan ay nasa kontrol mo. Pangalawang mali. Pagbabago ng sarili para lang magustuhan. Ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali. May lalaking basketballista, biglang mag-e-enjoy na ng K-drama dahil yun ang gusto ng babae. May lalaking mahilig sa rock music, biglang naging fan ng K-pop. Wala kang sariling identidad. Wala kang prinsipyo. Parang alon ka lang na sumusunod kung saan ang hangin. Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao noong panahon niya, ay nagsulat sa kanyang journal. Manatiling matatag tulad ng bato na tinatamaan ng alon, nanatili itong nakatayo, at ang tubig sa paligid nito ay unti-unting kumakalma. Kung hindi ka mananatiling totoo sa iyong sarili, paano ka magiging totoo sa kanya? Pangatlong mali, pag-iwas sa confrontation at laging pagpayag. Sige, ikaw na bahala. Okay lang sa akin yun. Kahit ano gusto mo. Ito ang mga salitang sinasabi ng lalaking takot na may sariling opinyon. Akala niya, kapag sumunod siya ng sumunod, magiging masaya ang babae. Pero sa totoo lang, nawawalan siya ng respeto. Ang babae ay naghahanap ng lalaking may prinsipyo, may pinaglalaban, may sariling isip. Si Seneca ay nagturo. Ang tunay na kalayaan ay ang kawalang takot. Kung takot kang magpahayag ng sarili mong opinyon dahil baka magalit siya, hindi ka tunay na malaya. At hindi ka rin tunay na lalaki sa mata niya. Pang-apat na mali, sobrang pagbibigay ng material things agad. Maraming lalaki ang umaasa na pera at regalo ang magpapanalo sa puso ng babae. Mamahaling restaurant sa first date, branded na bag pagkatapos ng ilang linggo, phone, sapatos, damit. Pero ano ang nangyayari? Nagiging ATM ka lang. Nagiging convenience ka lang. Ang Stoics ay nagturo na ang mga materialis na bagay ay temporary. Ang tunay na halaga ng tao ay nakasalalay sa kanyang karakter, hindi sa kanyang bulsa. Panlimang mali, walang sariling buhay at pangarap. Ito ang nakakasira. Maraming lalaki ang ginagawa ang babae nilang mundo. Lahat ng desisyon, lahat ng plano, umiikot sa kanya. Ano gusto mong gawin natin sa future? Wala siyang malinaw na sagot dahil lahat ng future niya ay umaasa kung ano ang gusto ng babae. Marcus Aurelius ay may sinabi, gumawa ng bawat kilos na parang ito ang iyong huling kilos sa buhay. Ibig sabihin, dapat may purpose ka, may direksyon, may pangarap na hindi umaasa sa ibang tao. Ang babae ay hindi buhay mo. Siya ay parte lang ng buhay mo. Pang-anim na mali, pagpapakita ng desperasyon.
Yung mga lalaking hindi makatiis ng ilang oras na walang reply. Yung mga naghahabol ng naghahabol kahit obvious na hindi interested ang babae. Yung mga paulit-ulit na nagmamakaawa ng second chance. Desperasyon ay amoy. At ang amoy na yan ay nakakadiri sa babae. Epictetus ay nagturo. Huwag hilingin na ang mga bagay ay mangyari ayon sa gusto mo. Sa halip, hilingin na mangyari ang mga bagay ayon sa paraan nila at magiging maayos ang buhay mo. Accept mo kung ano ang nasa harap mo. Kung ayaw niya, okay lang. May iba pa. Pangpitong mali. Pag-iwas sa personal growth at self-improvement. Ito ang pinakamalaking mali. Yung mga lalaking nakatigil na sa pag-develop ng sarili. Walang bago nilang natutunan. Walang skills na dinidevelop. Walang fitness goals. Walang career ambition. Akala nila pagkakuha ng girlfriend tapos na ang laban. Pero ang totoo dun palang nagsisimula. Ang Stoicism ay nagtuturo ng amor fati, ang pag-ibig sa kapalaran. Pero hindi ito nangangahulugan na tanggapin mo na lang ang kahit ano. Ito ay nangangahulugan na gawin mo ang best mo sa lahat ng sitwasyon. Alam mo kung ano ang pinakanakakatakot sa lahat ng ito? Hindi mo napapansin na ginagawa mo ang mga ito. Akala mo tama ka. Akala mo mabuting lalaki ka. Pero sa mata ng babae, isa kang malaking red flag. At habang tumatagal, lalo kang nagiging ganito. Parang cycle na. Bigo ka sa babae kaya mas desperado ka. Mas desperado ka, mas lalong hindi ka magiging attractive. Mas hindi ka attractive, mas lalo kang mag-i-effort sa maling paraan. Tingnan mo yung mga kaibigan mong lalaki na successful sa babae. Hindi sila yung pinaka-pogi. Hindi sila yung pinakamayaman. Pero may common factor sila. Meron silang self-respect. Meron silang boundaries. Meron silang sariling buhay. At hindi nila ginagawang mundo ang kahit sinong babae. Bakit? Dahil naintindihan nila ang isang simpleng katotohanan na itinuro ng Stoicism. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa ibang tao. Ang iyong halaga ay galing sa kung paano mo dala ang iyong sarili. Pero ikaw? Ilang taon mo na bang ginagawa ang parehong mali? Ilang beses ka na bang nag-expect ng ibang resulta kahit pareho pa rin ang ginagawa mo? Einstein ay may sinabi tungkol dito. Ang kahibangan ay ang pag-uulit ng parehong bagay ng paulit-ulit at pag-expect ng ibang resulta. Kaya kung gusto mong magbago ang resulta, kailangan mong baguhin ang approach mo. Ngayon pag-usapan natin kung paano mo aayusin ang mga pagkakamaling ito gamit ang Stoic Principles. Solusyon sa unang mali. Practice detachment. Hindi ibig sabihin na maging cold ka o walang pake. Ang ibig sabihin, maintain mo ang iyong composure. Huwag kang maging sobrang available. May buhay ka. May priorities ka. At isa lang siya sa mga parte ng buhay mo. Hindi ang buhay mo mismo. Kapag nag-message siya, hindi mo kailangan sumagot agad-agad. Kapag may invitation ka sa kanya pero may important commitment ka, okay lang natanggihan. Marcus Aurelius ay nagsabi, maaari mong pigilan ang opinyon na anumang oras. At sa sandaling iyon, may absolute na katahimikan. Solusyon sa pangalawang mali. Develop your authentic self. Magtanong ka sa sarili mo, sino ba talaga ako kapag wala siyang pakialam sa akin? Ano ang mga hilig mo? Ano ang iyong mga pangarap? Ano ang mga prinsipyo mo sa buhay? Develop mo yan. Hindi para sa kanya. Hindi para sa kahit sinong babae, kundi para sa sarili mo. Kapag totoo ka sa sarili mo, dun ka magiging attractive. Bakit? Dahil ang authenticity ay bihira. Sa mundo ng mga peke at plastic, ang totoo ay stand out. Solusyon sa pangatlong mali. Establish boundaries. Matuto kang magsabi ng hindi. Matuto kang mag-disagree ng respectful. Matuto kang ipagtanggol ang iyong prinsipyo. Epictetus ay nagturo. Ang kalayaan ay hindi nakakamtan sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga pag-aasam, kundi sa pag-aalis ng iyong pagnanasa. Kung hindi mo kailangan ang approval niya sa lahat ng bagay, malaya ka. At ang kalayaan na yan ay attractive. Solusyon sa pang-apat na mali. Give value, not material things. Imbes na mamahaling regalo, bigyan mo siya ng value. Ano ang value? Oras mo na quality. Pansin mo na genuine. Conversations na malalim. Experiences na memorable. Ang pera ay kayang bilhin ng kahit sino. Pero ang oras at atensyon ng lalaking may sariling buhay at pangarap, yan ay priceless. Seneca ay nagsabi, hindi tayo kulang ng oras. Sobra pa nga. Ang problema, sobra natin itong ginagastos sa mga walang kwentang bagay.
Bigyan mo siya ng oras mo pero yung oras na quality. Hindi yung oras na ubus ka na, pagod ka na, wala ka ng energy. Solusyon sa panlimang mali, build your purpose. Gumawa ng goals para sa sarili mo. Career goals, fitness goals, financial goals, personal development goals. At huwag kang titigil kahit may girlfriend ka na. In fact, dapat mas motivated ka pa. Ang babae ay naakit sa lalaking may direksyon, may patutunguhan, may ambisyon. Marcus Aurelius, kahit emperador na siya, ay patuloy pa ring nag-aaral at nag-i-improve. Yan ang mindset ng tunay na lalaki. Solusyon sa pang-anim na mali, embrace abundance mindset. Ang desperation ay galing sa scarcity mindset. Akala mo siya lang ang babae sa mundo. Akala mo ito na ang last chance mo. Pero ang totoo, milyon-milyon ang babae sa mundo. At kung hindi kayo meant to be, may mas better pa para sa'yo. Epictetus ay nagturo. Ang mga bagay na mangyayari ay mangyayari nang walang ginagawa mo. Kaya bakit ka mag-aalala? Let go ng outcome. Focus sa process. Focus sa pag-improve ng sarili mo. Ang babae ay darating naturally. Solusyon sa pang-pitong mali. Commit to daily improvement. Araw-araw magtanong ka sa sarili. Ano ang isang bagay na pwede kong i-improve ngayon? Pwedeng physical, mag-gym, mag-exercise. Pwedeng mental, magbasa ng libro, manood ng educational videos. Pwedeng emotional, mag-meditate, mag-journal. Pwedeng financial, mag-ipon, mag-invest, matuto ng bagong skill. Ang 1% improvement araw-araw ay nangangahulugan ng 365% improvement sa loob ng isang taon. Isipin mo kung gaano kalalayo sa version mo ngayong araw. Kaya ano na ang gagawin mo ngayon? Una, tigilan mo na ang mga maling gawain na yan. Ngayon din, huwag mo nang ipagpatuloy ang mga kilos na sumisira sa iyong halaga. Pangalawa, simulan mo ang pagbuo ng iyong sarili. Hindi para sa babae, kundi para sa sarili mo. Dahil deserve mo ang best version mo. Pangatlo, tandaan mo palagi ang sinabi ni Marcus Aurelius. Maaaring humarang sa iyong mga aksyon, pero hindi sa iyong mga intensyon at disposisyon. Dahil maaari mong i-adapt at lumiko. Ang isip ay gumagawa ng paraan sa sarili nitong landas. Walang hadlang na permanente. Lahat ay pwedeng lampasan kung tama ang mindset mo. At sa huli tandaan mo ito. Ang babae ay hindi trophy na kailangan mong makuha. Siya ay kapantay mong tao na dapat mo respetuhan. Pero habang nire-respeto mo siya, kailangan mo ring respetuhan ang iyong sarili. Kung gusto mo ng mas maraming aral tungkol sa Stoicism at kung paano ito mag-apply sa relationships at buhay, mag-subscribe sa channel na ito. I-click mo ang bell icon para updated ka sa bawat bagong video. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share mo sa mga kaibigan mong lalaki na kailangan din nitong makinig. Dahil maraming lalaki ang nangangailangan ng ganitong reality check. Ang tanong na ngayon, handa ka na bang maging isa sa mga lalaking respected at valued ng babae? O patuloy mo pa ring uulitin ang mga pagkakamaling sumisira sa iyo? Ang choice ay sa iyo. Pero tandaan mo, ang bawat araw na hindi ka nag-improve ay araw na nasasayang mo. Kaya simulan mo na ngayon. Maging ang lalaking deserve mo maging. At makikita mo ang mga babae ay natural na maaakit sa iyo. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Stay stoic, stay strong.